As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, Kabanatang 59, talatang 16, aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawiting malakas sa umaga ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat ikaw ay naging aking muog at kanlungan sa araw ng aking kapighatian. Ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito po ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Kaya ako po ay talagang nagpapasalamat sa inyong maagang pagising sa pagsubaybay dito sa ating himpilan at sa ating programa, saan man po kayo naroroon, ang mga kaibigan nating nakikinig sa radyo at ang mga nakatune in din sa kanilang mga sasakyan habang naglalakbay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating himpilan. Ganon din po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat. Saan man po kayo naroroon, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ingatan po kayo sa buong maghapong ito. At ngayon nga po sa atin pong programang Rise and Reflect ay ipagpapatuloy natin ang ating sinimulang aklat na binabasa. Ngayon ay sa Kabanatang 3 tayo ng Hebreo, talatang 12 hanggang 19. At mula po sa ang Bible Pinoy version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Ingat kayo, mga kapatid, para wala sa inyong magkaroon ng pusong masama at hindi naniniwala, kasi yan ang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya araw-araw niyong pagsabihan ang isa't isa habang tinatawag pang ngayon ang time natin, para hindi maluko ng kasalanan ang kahit sino sa inyo at hindi tumigas ang ulo. Mga partners tayong lahat ni Christ kung hindi tayo bibitaw sa pagtitiwala na meron tayo simula pa nung una. Ito ang sinabi ng Scripture. Ngayon, pag narinig ninyo ang boses ng Diyos, huwag na kayong magmatigas gaya ng mga ancestors nyo nung nagrebelde sila sa Diyos. Sino ba yung mga taong nagrebelde sa Diyos kahit narinig na nila ang boses niya? Di ba yung lahat ng nilid ni Moses palabas ng Egypt?
Kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 years? Nagalit siya sa mga taong nagkasala. Sila yung mga namatay doon sa desert. Nung sumumpa ang Diyos, hinding-hindi sila makakapasok sa lugar kung saan ko sila bibigyan ng pahinga. Sinong tinutukoy niya? Sila yung mga nagrebelde sa Kanya. So nakita natin, hindi sila nakapasok sa lugar na yon kasi hindi sila naniwala. Matatag na pananampalataya. Sa simula ng aking karanasang Kristiyano, binibilang ko ang mga araw, linggo at buwan na sinundan ko ang ating Panginoong Yesus. Akala ko ito ay isang tunay na tagumpay kung magagawa ko sa 3 taon na walang palya. Pagkatapos ng 39 na taon, alam ko na ngayon na hindi ito tagumpay kundi isang bagay na gumagawa ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga tao. Sa Hebreo, Kabanatang 3, talatang 13 na ating binasa ngayon, sa ibang salin, magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ang pagiging madaya ng kasalanan. Sa ating talata ngayon, hinihimok ng sumulat ang mga mambabasa na manatili sa pananampalataya. Mga kapatid, ang sabi niya, sa talatang 12, mag-ingat kayo na walang isa man sa inyo na may masamang puso na hindi sumasampalataya na magpapalayo sa inyo sa buhay na Diyos. Isang bagay, kaibigan, ang pakikibaka sa kasalanan at pakikipagbuno sa ating mga pagdududa. Lahat ng mananampalataya ay nahaharap sa mga pagsubok, subalit isang bagay ang tumalikod sa Diyos. Habang ang ilan ay tumalikod sa Diyos sa tahasang pagpili na gumawa ng kasalanan o paglayo, nagbabala ang sumulat na ang ilan ay nasa panganib na lumakad sa ibang landas. Natukso silang palitan si Jesus ng kanilang sariling katuwiran o ng paggawa. Kaibigan, sino mang tumalikod sa kaloob na katuwiran ni Kristo upang umasa sa kautusan ni Moses o sa kautusan para maligtas ay tinatanggihan ang mismong katuwiran na inaasahan nilang matatagpuan. Sa halip na parangalan ang Diyos, higit na iginalang ang kautusan kaysa kay Kristo. Nagagawa nila ang parehong kasalanan tulad ng mga unang tumanggap ng kautusan sang-ayon sa talatang 16 hanggang 19. Hindi ko sinasabing hindi na dapat sundin ang kautusan. Ang kautusan, kaibigan, ay mahalaga. Ang masama ay ang umasa na sa pagsunod sa kautusan ay magkakaroon tayo ng kaligtasan sa halip na umasa sa katuwiran ng may akda ng kautusan. Ang kawalan ng pananampalataya ay humahadlang na maranasan ang kapahingahan sa Diyos sang-ayon sa talatang 11. At upang pangalagaan ito, si Apostol Pablo ay nanawagan para sa pagbabantay at paghihikayat. Isa-isa, dapat nating suriin ang ating mga puso at alisin ang kawalan ng pananampalataya. Sama-sama, dapat nating pasiglahin ang isa't isa sa pananampalataya, ang panawagan ni Apostol Pablo sa talatang 12 at 13. Kaibigan, ang uri ng pananampalataya na ninanais ng Diyos mula sa mga sumusunod kay Jesus ay matibay at tumutugon. Sang-ayon sa talatang 14 at 15, it is not a momentary decision na madaling isinasa-isang tabi, kundi isang pananalig na pinanghahawakan ng matatag hanggang sa wakas. Sang-ayon sa talatang 14. Huwag nating papagmatigasin ang ating puso kapag narinig natin ang tinig ng Diyos sang-ayon kay Apostol Pablo. Kaibigan, ano ang nagpapanatili sa atin sa daan ng pagsunod sa Diyos? Anong mga bagay ang nagbabantang makahadlang sa atin at maging dahilan upang tayo ay tumalikod sa Panginoon? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917
0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin at nais kong samahan nyo kami sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, tinatawagan mo kami sa pamamagitan ng aklat ng Hebreo na pasiglahin ang isa't isa sa pananampalataya at umasa kami kay Kristo, hindi sa aming pagsunod sa kautusan. Ang dalangin namin, Panginoon, ngayon ay huwag kaming umasang maliligtas sa aming mabubuting gawa, kundi manampalataya kaming matatag at tanggapin ang katuwiran ng aming Panginoong Hesukristo upang masunod namin ang iyong kautusan, ang mismong katuwiran na sinisikap naming matagpuan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat inyo pong tinunghayan ang mga panalangin na isinulat ng aming mga kaibigang mga nakikinig. Ang kanila pong inilagay sa comment section. Panginoon, alam niyo po ang kanilang mga pasanin. Mayroon pong mga magulang na nagnanais na ang kanila pong mga anak ay manumbalik sa inyo. Tulungan ang mga kabataang ito, Panginoon, na makapanumbalik sa pananampalataya at maglingkod sa inyo, makapaghahanda sa inyong malapit na pagbabalik. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang mga anak ng amin pong mga taga-subaybay na naghahanda para po sa nalalapit na board exam ngayong Mayo. Kayo po ang magbigay sa kanila ng karunungan upang sila po ay makapasa sa licensure examination na kanila pong susuungin. Pagpalain din po ang mga magulang sa kanila pong pagtungo sa kanila pong hanap buhay. Ingatan sila, Panginoon, sa daan at sa kanila pong mga paggawa. Tulungan na maisagawa ang mga gawain na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming panalangin, sapagkat ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli kitang inaanyayahan, kaibigan, na inyo pong subaybayan ang atin pong mga inihandang mga natatanging programa dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at lalong higit ang atin pong Revelation of Hope mamaya sa ganap na alas 7 ng gabi. Atin din pong ipinagpapatuloy ang Radio Clinic sa ganap na alas 6 naman ng hapon, mamayang hapon. Kaibigan, inyo pong patuloy na subaybayan at nais po namin na ang inyong mga kalusugan ay mabantayan. Dito po ay pwede nyong tawagan ang ating mga numero para po makausap, maikonsulta sa Doctor on Air ang inyo pong suliranin sa kalusugan. Ang numero na pwede nyo pong tawagan ay 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, ito ang inyong lingkod, Neryo Caranza, nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala, because God is always near you. Ang susunod ay may nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace.
find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.